Paano kung ang anak sa labas ng tatay mo ay hindi tao? Tahimik ang buhay ni Gemma sa probinsya hanggang sa dumating si Elsa. Mula noon, nagsimulang umiwas ang mga alagang hayop. May mga hayop na natagpo ang patay, parang sinipsip. May batang halos mamatay sa sakit ng tiyan at isang ama na tila may alam pero hindi nagsasalita. Sa likod ng mga simpleng araw may gumagalaw na hindi mo nakikita at minsan nasa loob na ito ng bahay niyo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Gemma. Tubong Mindanao po ako. Hindi ko na po babanggitin kung saang parte ng Mindanao para na rin sa kaligtasan ng mga taong sangkot sa kwentong ito. Pinili ko rin pong itago ang totoong mga pangalan ng mga taong mababanggit dito. 5 kami sa pamilya. Ako, si nanay, si tatay, ang kuya kong si Rene at anak niyang babae. Si Kuya Rene ay mas matanda sa akin ng 7 taon. Matagal na siyang iniwan ng asawa niya kaya bumalik siya sa bahay namin kasama ang anak niyang si Jenjen na 5 taong gulang pa lang noon. Hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo kaya kung ano-anong trabaho ang tinanggap niya. Basta kahit papano may maipakain sa anak niya. Masayahing bata si Jenjen kaya siya palagi ang nakakapagbigay aliw sa amin kahit paminsan ay may problema sa bahay. At kahit mahirap ang buhay, hindi mo ramdam dahil punong-puno ng kulitan ang bahay namin. Si nanay ang nag-aalaga kay Jenjen habang si kuya naghahanap buhay. Si tatay naman isang karpintero. Madalas siya sa ibang barangay para sa mga proyekto. Ako nag-aaral pa noon at tumutulong sa gawaing bahay pag walang pasok. Hanggang sa sumapit ang bakasyon. Maayos ang samahan naming lahat. Walang sigawan, walang matinding pagtatalo. Simpleng buhay pero kontento kami. Kaya noong dumating ang araw na yun na may kasama si tatay pauwi, pakiramdam ko may mababago. Hapon na noon, palubog na ang araw at katatapos lang ni nanay magluto ng hapunan. Nasa likod ako ng bahay, naguhugas ng mga naputol kong sanga ng malunggay para sa sinabawang gulay. Narinig ko ang tricycle ni tatay. Maingay ang makina kaya kahit malayo pa lang alam na namin na siya yun. Tiningnan ko mula sa bintana habang tinutuyo ko ang kamay ko sa laylayan ng duster ko. May babaeng kasama si tatay. Maputi siya, manipis ang katawan at halos kasing edad ko lang. Siguro mga 18 o 19. Pero kakaiba siya sa lahat ng babaeng nakita ko sa lugar namin. Una, hindi siya kilala ng kahit sino sa baryo. Pangalawa, ang itsura niya. Mabagsik, parang laging galit dahil laging nakakunot noo. Tahimik lang siyang nakaupo sa tricycle habang binubuksan ni tatay ang bakod na kawayan. Pumasok sila diretso sa bakuran. Dumiretso naman si tatay sa pinto habang sinusundan siya ng babae. Pagbukas ng pinto, nakita ko agad ang reaksyon ni nanay. Tumigil siya sa pag-aayos ng hapagkainan at tumingin kay tatay na parang may kutob. Hindi pa man nagsasalita si tatay, alam na ni nanay na may hindi tama. Lalo na nung sinabi ni tatay na sa amin natitira ang babaeng tawagin na lang natin sa pangalang Elsa. Walang paliwanag si tatay. Basta ang sabi niya, anak niya si Elsa sa isang babae noon. Hindi raw niya agad nalaman pero ngayon na alam na niya. Responsibilidad niya na alagaan ito. Dito muna raw ito titira habang inaayos pa niya ang mga bagay-bagay. Hindi napigilan ni nanay ang sarili niya. Nag-away sila sa sala. Hindi man sila sumigaw pero ramdam ko ang bigat ng salita at ang sakit ng pagtanggap ni nanay. Sa tagal nilang mag-asawa, ngayon lang may ganito. Si Kuya Rene tahimik lang. Hawak-hawak si Jenjen na tila nararamdaman din ang tensyon sa paligid. Kinausap ako ni nanay sa kusina habang nag-aayos kami ng mga plato.
Hindi siya umiiyak pero ramdam mo na pilit niyang nilulunok ang sama ng loob. Sabi niya ayaw niya ng gulo pero ayaw rin niya ng kabit, ng anak sa labas, lalo na kung sa bahay pa mismo namin titira. Kinagabihan, tahimik ang lahat. Walang nagbukas ng radyo, walang nagkwentuhan. Si Elsa tahimik lang rin sa gilid ng mesa. Hindi halos kumain. Nakatungo lang na parabang hindi kami naroon. Hindi ko siya masyadong pinansin. Wala rin akong gana. Sa unang araw pa lang, may napansin na akong kakaiba kay Elsa. Hindi siya tumitingin diretso sa mata ng kahit sino. Lagi siyang nakayuko at kapansin-pansin ang hindi niya pagngiti. Hindi ko alam kung mahiyain lang ba siya o may iba pa. Pero mas ramdam ko ang malamig niyang presensya. Hindi siya parang normal na dalaga. Pagkatapos ng hapunan, si tatay ang nag-ayos ng higaan ni Elsa sa maliit na kwarto sa tabi ng kusina. Dating bodega yun ng mga gamit pero nilinis na ni tatay. Ayaw man ni nanay pero wala na siyang nagawa. Nung gabing yun, hirap kaming lahat makatulog. Ako pabiling-biling lang sa higaan. Si Elsa alam kong gising pa siya kahit patay na ang ilaw dahil sa mga kaluskos na naririnig ko sa kwarto niya. Nakatabi lang ng kwarto ko. Kinabukasan, maaga pa lang gising na kami ni nanay. Hindi nagtagal, lumabas na rin ng kwarto si Elsa pero nanatili siyang tahimik. Hindi man lang kumibo at magkusa sa gawaing bahay. Pinanood lang niya kami habang abala sa gawaing bahay. Para siyang bisita na hindi marunong makisama, Sir Jupiter. Idagdag pa ang pagkunot ng kanyang noo palagi na akala mo ay siya pa ang galit. Simula nung dumating siya, pakiramdam ko hindi na namin bahay ang bahay namin. Simula nung dumating si Elsa, parang may kasama na kaming hindi namin maintindihan. At ang mas masakit pa, tanggap siya ni tatay. Parang wala siyang nakikitang mali. Sa mga sumunod na araw, marami pa akong napapansin kay Elsa. Mga kilos na kakaiba, mga titig na tila may ibang ibig sabihin. Mga pangyayaring hindi naman pansinin pero napapansin ko. Katulad ng pag-iwas ng mga pusa namin. May 2 pusa kaming alaga, si Putol at si Minggoy. Tuwing umaga, nasa loob sila ng bahay, nakahiga sa ilalim ng mesa. Kumakain kasama namin. Lalo na si Jenjen, halos araw-araw kasama na niya sa paglalaro ang 2 pusa. Pero simula nang dumating si Elsa, napansin kong hindi na sila pumapasok sa loob ng bahay. Akala ko nung una naglalakwat siya lang. Pero nung inabot ng gabi at hindi pa rin sila lumalapit kahit tinatawag sila ni nanay, doon ako nagsimulang mag-isip. Lumipas pang mga araw, lalong naging malinaw na ayaw ng 2 pusa sa bahay. Kahit anong pagkain ang ilagay ni nanay sa bangkito sa may pintuan, hindi nila nilalapitan. Nasa ilalim lang sila ng puno ng mangga sa dulo ng bakuran, nakatanaw at parang may hinihintay. O baka may iniiwasan. Kahit si Jenjen hindi na makalapit sa kanila. Isang umaga nakita ko si Putol na parang gustong pumasok pero sa mismong hagdan ng bahay, bigla siyang umurong. Kumurap-kurap ang mga mata niya tapos umalis na lang na parang natakot. Doon ay nakita kong palabas pala si Elsa kaya umurong ang pusa pabalik. Mula noon, nagsimula na akong mas maging mapagmasid. Bawat sulok ng bahay, bawat ingay sa gabi, bawat anino sa dilim, pinagmamasdan ko na. Si Elsa gaya pa rin ng dati. Tahimik, hindi nakikipag-usap, hindi tumatawa. Hindi nagtatanong. Kasama namin siya pero parang wala siya roon. Isang umaga nagdidilig ako ng mga tanim naming kamatis at talong sa likod bahay. Nakashort lang ako at lumang t-shirt. Pawisan pero magaan ang pakiramdam. Si nanay naman abala sa pagtatanim ng kalabasa sa kabilang gilid. Abala kami pareho nang marinig namin ang boses ni Mang Ben.
Aida! Tawag ni Mang Ben habang papalapit mula sa labasan. May hawak siyang baston na kahoy, suot ang luma niyang sombrero. Halata ako agad sa kanya noon, Sir Jupiter, na may hinahanap siya. Nagtanong siya kung may nakita kaming dumaan na mag-inang kambing. Pagkagising daw kasi niya ng umagang yun, wala na sa kulungan ang dalawa niyang alagang kambing. Nakalas daw ang lubid. Wala rin naman daw siyang narinig na ingay noong gabi. Hindi pa kami nakakasagot noon, Sir Jupiter, nang biglang sumulpot si Kuya Rene mula sa likod ng bahay. Halos hingal na hingal siya at pawisan ang noo. Hawak pa ang itak na pamputol ng kahoy. Sinabi niyang may nakita siyang inahing kambing at maliit na kambing na patay sa tabi ng punong kawayan, di kalayuan sa likod ng bahay namin. Nagkatinginan kaming lahat sa tagpong yun, Sir Jupiter. Pagkatapos ay agad na iniwan ni Nanay ang itatanim pa sana niyang buto ng kalabasa. Si Mang Ben mabilis na naglakad patungo sa kawayan ng tinutukoy ni Kuya Rene. Ako naman ay agad na sumunod din sa kanila. Hindi kalayuan ang punong kawayan mula sa likod ng bahay namin. Mga 5 hanggang 7 minuto lang na lakad. Pero sa mga oras na yon parang ang tagal ng daan. Tahimik ang paligid, wala man lang ihip ng hangin. Hindi ko narinig ang mga huni ng ibon na karaniwan naming naririnig sa oras na yon. Paglapit namin sa puno, una kong naamoy ang mabahong hangin. Parang halo ng lupa, nabubulok na karne at kung ano pang hindi ko matukoy. Pero nang tuluyan ko nang nakitang pinagmumulan ng amoy na yon, hindi ko na napigilan ang masuka, Sir Jupiter. 2 kambing ang nakahandusay sa lupa. Nilalangaw na ang mga ito at halos hindi na makita ang tunay na kulay ng balahibo dahil sa dami ng dugo. Pero ang mas tumatak sa akin ay ang itsura nila. Duguan at wakwak ang kanilang tiyan para bang sinadyang dukutin ang kanilang laman loob. Hindi agad nagawang makapagsalita ni Mang Ben. Nilapitan niya ang kambing pero hindi rin niya na kayang hawakan. Maging si Nanay ay napahawak sa laylayan ng kanyang duster at puno ng pagtataka ng mga oras na yon. Wala sa amin ang nakaimik noon, Sir Jupiter. Walang gustong magsalita ng kahit ano. Pero ang pare-pareho naming naramdaman, takot. Takot na hindi may paliwanag. Kasi alam namin walang hayop na kayang gumawa nun, lalo na at malinis ang pagkakawakwak ng tiyan ng mag-inang kambing. At ang pinakamasakit, halos ilang hakbang lang mula sa bahay namin nangyari ang lahat. Hindi ko alam kung bakit bahagya akong kinutuban, pero ang kutob kong yun ay pilit kong iwinawaksi. Pilit ko ring hinahanapan ng sagot ang nangyari sa 2 kambing ni Mang Ben. Kita noon sa mukha ng matanda ang awa para sa kanyang mga alaga. Kilala si Mang Ben na siyang may pinakamaraming alagang hayop sa lugar namin at sa loob ng maraming taon, noon lang may nangyaring ganoon. Sir Jupiter, pagkatapos noon sabay na kaming bumalik sa bahay. Puno ng katanungan. Si Mang Ben ay panay ang iling habang kausap si Kuya Rene. Pinag-uusapan nila kung anumang posibleng bagay ang kayang gumawa ng ganoon. Pero wala talaga. Nang umagang yun ay umuwi si Mang Ben na laglag ang balikat. Bumalik naman ako sa pagdidilig ng mahagip ng mga mata ko si Elsa. Nakasilip lang sa bintana at parang pinagmamasdan kami. Nang makita niya akong nakatingin sa kanya ay kaagad siyang umalis roon. At hindi ko na pinansin at nagpatuloy na ako sa ginagawa. Iniisip pa rin ang nangyari. Pagsapit ng tanghali, ramdam ang init ng araw na tumatama sa bubong namin. Lumalabas ang singaw sa sahig. At kahit nasa loob ng bahay, pawis pa rin ang batok ko. Nasa kusina ako noon, abalang nagluluto ng pananghalian habang si Nanay naman ay nananahi. Si Kuya Rene at Jenjen masayang naglalaro ng laruan sa sahig sa sala. Si Elsa, gaya ng nakasanayan, hindi ko alam kung saan naroroon. Madalas kasi nawawala lang sa bigla tapos susulpot kung saan. Kaya hindi ko na rin hinahanap kung hindi ko siya nakikita.
Pero noong araw na yon, sa unang pagkakataon, siya mismo ang lumapit sa akin. Habang inaasikaso ko ang niluluto, kinuha ko ang garapon ng asin na nasa tukador. Binuksan ko ito at sinukat sa palad ang konting asin. Nang akmang ibubuhos ko na ito sa kawali, biglang nakaramdam ako ng presensya sa likuran ko. Hindi ko agad pinansin yun noong una. Akala ko pa ay isa lang sa mga pusa ang pumasok. Pero nung maramdaman kong may nakatayo talaga sa likuran ko, agad akong napalingon. Bahagya pa akong nagulat nang makita ko si Elsa na nakatayo roon na halos isang dangkal lang ang layo sa akin. Wala siyang imik, ni hindi ko man lang napansin ang anino niya sa sahig noong nakatalikod ako. Nakatingin lang siya sa niluluto ko, pero yung paraan ng pagtitig niya, Sir Jupiter, blanco, malamig at nakakunot noo. Hindi rin niya ako tiningnan kahit pa nahuli ko siyang nandoon. Sa gulat ko sa presensya niya, hindi ko na namalayang nahulog na pala ang asin sa aking kamay. Kumalat ito sa sahig at sa inis ko ay pinagpag ko pa ang ilang butil na natira sa aking kamay na siyang tumama sa braso ni Elsa. Sa isang iglap, bigla lang sumigaw si Elsa. Malakas, matinis, halos hindi makataong sigaw. Napaatras ako, hawak pa rin ang lalagyan ng asin. Si Elsa hawak ang braso niya na parang nasunog o nasaktan ng malubha. Kahit na ilang butil lang naman ng asin ang tumama doon. Namilipit siya sa sakit at galit na tumingin sa akin. Hindi naman siya umiyak noon, sigaw lang ng sigaw, pero ang mga mata niya halos mamula. Ang balat din niya ay bigla na lang namutla ng sobra na halos magkulay abo. Ako naman parang napako sa sahig. Hindi ako makagalaw, bahagya akong nainis. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Sa isip ko noon ay sobrang arte ni Elsa sa naging reaksyon niya sa nangyari. Ang tagal ng ilang segundong yun, pero para sa akin parang humaba ang oras. Narinig ko mula sa sala ang paghinto ng makina ni nanay. Napansin na siguro nila ang sigaw. Tumahimik si Jenjen, parang naalarma rin si Kuya Rene. Pero bago pa man makalapit si nanay sa kusina, biglang tumigil si Elsa sa pagsigaw. Parang may pumasok na panibagong diwa sa katawan niya. At ang itsura ng mukha niya ay nag-iba ulit. Hindi na galit, hindi na mabangis. Bigla na lang siyang naging kalmado. Halos parang walang nangyari. Bumuntong hininga siya tapos dahan-dahan siyang tumalikod at lumabas ng kusina. Pumunta siya sa silid at hindi na nagsalita. Hindi rin siya tumingin sa kahit kanino, basta umalis na lang na parang walang nangyari. Naiwan ako roon sa kusina. Hawak pa rin ang garapon ng asin. Napansin kong nanginginig ang kamay ko. Ang sikmura ko parang nanigas. Hindi ko alam kung gutom ba o kaba. Hindi ko rin napansin na bahagyang nasunog na pala ang ilalim ng niluluto ko at amoy sunog na ang gilid ng kawali. Paglingon ko, naroon na si nanay sa may pintuan ng kusina. Hindi siya nagsalita. Siguro narinig din niya ang sigaw. Pero gaya ng dati, walang nagtatanong kay Elsa. Walang nagsasalita tungkol sa kanya at wala ring may lakas ng loob na magsabi ng anuman. Tinapos ko ang pagluluto. Tahimik ang buong bahay nang kumain kami ng tanghalian. Si Elsa hindi lumabas ng kwarto. Si nanay nagtakip lang ng pagkain para sa kanya. Ako naman ay pinilit kumain kahit papaano, kahit pa wala akong panlasa, kahit ang adobo na paborito ko. Parang hindi ko malasahan. Matapos naming kumain, ako na ang naghugas ng pinggan. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Bumabalik-balik sa isipan ko ang itsura ng mukha ni Elsa nang matamaan siya ng asin. Hindi yun galit ng isang normal na tao. Para siyang ibang nilalang. Para bang may nag-trigger na hindi ko dapat nakita. Sinubukan kong hanapin sa isip ko ang posibleng dahilan. Baka may allergy siya sa asin. Pero kung ganoon, bakit hindi man lang nabanggit ni tatay?
At sa lahat ng beses na kumain kami, noon ko naalala na hindi ko pala siya halos tinitingnan pag sumasabay sa pagkain namin. Hindi ko alam noon kung kumakain ba siya ng ulam na luto ni nanay. Habang naghuhugas ako ng mga plato, naramdaman ko na naman ng presensya. Hindi ko na kailangang lumingon. Alam kong si Elsa yon. Ramdam ko ang bigat ng presensya niya sa likod ko pero hindi siya nagsalita. Naramdaman ko lang na tumayo siya roon ng ilang segundo tapos umalis na ulit. Hindi ko na siya tinanong kung may kailangan siya. Hindi ko rin siya tiningnan. Ayoko. Pagkatapos ko maghugas, lumabas ako at nagwalis sa may harapan ng bahay. Kailangan kong gumalaw para mabawasan ang kaba sa dibdib ko. Sa isip ko, inuulit-ulit ko ang tanong. Anong klaseng galit yon? Anong klaseng nilalang si Elsa? At bakit parang lalong dumarami ang hindi ko maintindihan sa kanya? Ganun pa man, pinilit ko pa ring hanapan ng sagot ang naging reaksyon ni Elsa. Ayaw kong mag-isip pa ng masama sa kanya, lalo pa at anak pa rin siya ni tatay. At kahit anong mangyari, kapatid ko rin siya sa ama. Kinahapunan noon habang abala ako sa pamimitas ng kamatis, narinig ko na ang pamilyar na tunog ng motor ni tatay. Gaya ng dati, lumilikha ito ng ingay na agad naming nakikilala mula sa kalayuan. Napalingon ako at kitang-kita ko si tatay habang binabaybay ang daan papasok sa bakuran namin. May kaunting alikabok na tumilamsik sa daan kasabay ng matalim pero nakasanayang amoy ng gasolina at langis. Pagbaba ni tatay sa motor, halos hindi ko agad napansin ang sarili niyang ngiti. Bitbit niya ang ilang plastic bag na halatang galing sa palengke. May isa pang bag na mukhang kahon mula sa tindahan ng mga kasuotan. May dala rin siyang 2 supot ng pansit at isang bungkus ng saging. Sa totoo lang, bihira umuwi si tatay na may dalang ganun karami. Karaniwan, simpleng pagkain lang o minsan wala talaga. Dahil ubos ang kita niya sa bayan. Nakita ko na agad kung sino ang unang lumapit sa kanya. Si Elsa. Tahimik lang siya pero agad tinulungan si tatay sa mga bitbit. Kinuha niya ang kahon at nilapag sa may lamesa sa sala, habang si tatay inisa-isa ang nilabas na mga pinamili sa ibabaw ng mesa. Tumingin siya kay Elsa tapos kinuha ang kahon at binuksan ito. Bestida, kulay puti na may maliliit na bulaklak na disenyong kulay asul. Magaan ang tela, parang tipong isinusuot sa misa. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi ako nainggit, Sir Jupiter. Hindi ako bata para umarte ng ganon. Pero hindi ko rin maiwasang mapaisip. Simula bata ako, si nanay lang ang bumibili ng damit ko. Si tatay halos hindi ako naaalala sa ganitong paraan. Ni minsan wala akong maalalang nag-abot siya ng kahit anong bagay para sa akin. Tahimik lang ako habang pinagmamasdan silang dalawa. Si Elsa hindi ko mabasa kung natuwa ba o sadyang walang pakialam. Kinuha niya ang bestida at dinala sa kwarto niya. Si tatay inikot ang tingin sa bahay tapos tinawag si nanay mula sa kusina. Sinabihan niyang magpahinga na raw ito at siya na ang magluluto ng hapunan. Nagkatinginan kami ni nanay noon, Sir Jupiter. Nahalata kong nag-aalinlangan siya pero hindi na rin nakipagtalo pa. Tahimik lang siyang bumalik sa sala at muling umupo sa makinang panahi. Hindi ko alam kung dahil ba pagod siya o dahil ayaw na niyang makipagtalo kay tatay. Si Kuya Rene naman nagbuhat kay Jenjen at dinala ito sa may labas ng bahay para magpahangin. Ako naiwan sa kusina para bantayan si tatay. Habang abala siya sa kusina, pinakuluan niya ang laman ng supot. Sabaw ng sinigang. May ilang pirasong baboy, konting labanos at sitaw. Nagtaka ako kasi wala akong nakita ni isang butil ng asino kahit patis man lang o di kaya ay bawang na inilagay niya. Tahimik lang siya habang nagluluto.
Wala rin akong lakas ng loob para magtanong. Hindi ko alam kung dahil ba ayokong mapahiya siya o ayokong madagdagan ang inis ko. Pagkatapos ng kalahating oras, inihain na ni tatay ang hapunan sa mesa. Sinigang na baboy, simpleng kanin at wala nang iba. Si Elsa ang unang lumabas ng kwarto at naupo agad sa upuan sa gilid ng mesa. Suot na niya ang bestidang binili ni tatay. Bagay sa kanya ang damit. Mas lalo siyang naging maputi at manipis tingnan. Parang ang liwanag ng tela ay nagpatingkad pa sa maputi niyang balat. Umupo na rin si tatay at inaya kaming lahat na kumain. Si nanay kahit may pagkadisgusto sa mukha, sumunod na rin. Si Kuya Rene karga pa rin si Jenjen habang lumalapit sa lamesa. Ako naupo sa dating pwesto sa dulo. Kumpleto kami sa hapagkainan. Matagal na rin mula noong huli kaming sabay-sabay na kumain. Yun nga lang, kasama na namin si Elsa. Pagkakuha ni Elsa ng kanin, agad siyang nagsandok ng sabaw. Halatang gutom. Ang kilos niya, mabilis pero maayos. At habang kami nagsisimulang kumain, doon nagsimula ang hindi inaasahang sabay-sabay naming reaksyon. Una kong tinikman ang sabaw ng sinigang. Nagtaka ako agad. Walang lasa. Literal, parang pinakulo ang tubig lang na may baboy at gulay. Sinubukan kong kunin ang karne. Matigas, walang alat, wala ring asim. Parang hindi sinigang. Parang nilagang kulang sa lahat. Napatingin ako kay nanay. Napansin kong napakunot ang noo niya habang sinusubukan nguyain ang karne. Si Kuya Rene agad na tumigil at sinabing kukunin na lang niya ang sardinas sa aparador. Si Jenjen hindi rin kumain ng ulam. Ako naman walang masabi. Walang nakapagsalita sa amin pero pare-pareho kaming hindi makakain ng maayos. Pero si Elsa, maganang kumain. Wala siyang reklamo. Inubos niya agad ang kanin niya, sumandok ulit ng sabaw tapos kinain ang laman ng baboy ng mabilis. Sa bawat subo niya parang wala siyang pakialam sa paligid. Para bang normal sa kanya ang ganoong luto. Si nanay ang unang tumayo mula sa mesa. Dahan-dahan lang siya pero kita sa kilos niya ang inis. Hindi siya nagsalita. Basta iniwan lang niya ang pinggan niya sa mesa at pumasok sa kwarto. Isinara niya ang pinto. Hindi malakas pero sapat para malaman mong may sama siya ng loob. Si Kuya Rene binuksan ang lata ng sardinas at inihain sa plato. Kinain niya ito habang sinusubuan si Jenjen ng kaunti. Ako naman ginaya na lang siya. Kumuha ako ng sardinas. Kahit papaano, may lasa. Hindi ko na rin kinaya ang wala sa panlasa at pakiramdam na pilit kong nilulunok. Pagtingin ko kay tatay, ngumiti lang siya. Parang wala siyang nararamdaman na may mali. Tinanong ko siya, mahinahon kung bakit parang walang asin ang sinigang. Sumagot siya na parang simpleng bagay lang ang dahilan. Hindi raw kasi kumakain si Elsa ng may asin. Hindi ako agad nakapagsalita pero sa loob ko parang may sumiklab. Hindi dahil sa asin, hindi dahil sa luto, kundi dahil sa pagbabagong nakikita ko kay tatay. Simula nang dumating si Elsa parang lahat ay umiikot na lang sa kanya. Lahat nakasentro sa kung ano ang gusto niya, kung ano ang kailangan niya. Parang kami na matagal ng pamilya ni tatay, naging mga tagapanood na lang. Wala akong sinabing masama. Tinapos ko na lang ang pagkain ko pero habang ngumunguya ako hindi ko mapigilan ang sarili kong pag-isipan kung sino ba talaga si Elsa sa paningin ng tatay ko. At bakit parang kaya niyang baguhin ang lahat sa loob ng bahay namin nang hindi nagsasalita. Mula sa sulok ng mata ko nakita kong nakatitig sa akin si Elsa. Hindi umingiti, hindi rin galit. Blanko lang pero parang alam niyang iniisip ko siya. Parang nababasa niya ako at doon sa unang pagkakataon, hindi ako tumingin pabalik.
Pinili kong ubusin ang kanin ko na hindi na muling sumalyap pa sa kanya. Sir Jupiter, hindi ko alam kung yun lang ba ang simula pero malinaw sa akin. Hindi lang presensya ang dinala ni Elsa sa bahay namin, dala niya ang pagbabagong hindi namin hinihingi, pero dahan-dahan niyang pinatutupad. Matutulog na sana kami noon, Sir Jupiter. Tahimik na ang buong bahay, tapos na ang hapunan, tapos na ang mga gawain sa paligid. Si nanay nasa kwarto na at nakahiga. Si Kuya Rene kasama si Jenjen sa papag sa sulok, nakayakap na sa anak habang binabasahan ng lumang comics. Si tatay maagang natulog. Pagod siguro mula sa pagpunta sa bayan. Ako nakahiga na rin pero hindi pa rin dinadalaw ng antok. Mainit ang gabi. Walang masyadong hangin na pumapasok habang nakahiga ako sa kama. Narinig ko ang unang lagabog. Parang may mabigat na bagay na tumama sa buong. Napaupo ako at nakiramdam, pero wala na. Tahimik na ulit. Baka bunga lang ng sanga siguro o baka pusa. Bagaman sa isip ko matagal nang hindi lumalapit sa bahay si Putol at si Minggoy. Ilang segundo pa narinig ko na naman. Isa pang lagabog. Sa may bandang kusina naman, mas malakas kaysa sa una, sunod-sunod. Kasabay niyon may tunog na tila kaluskos. Parang may paa. Mabagal ang hakbang. Hindi sa hayop, kaluskos ng paa sa labas ng bahay. Napakapit ako sa kumot. Sinubukan kong huwag mag-isip ng kung ano-ano pero hindi ko napigilang tumayo. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto at pumunta sa sala. Walang ilaw kundi ang dim na gasera sa may altar. Kumakabog ang dibdib ko pero pinilit kong maging mahinahon. Lumapit ako sa bintana. Maingat kong sinilip ang labas. Wala akong nakita. Dilim lang. Walang buwan, walang ilaw sa kalsada, pero ramdam ko, may presensya sa labas. Hindi ko kailangan ng ilaw para maramdaman ko na hindi lang ako ang gising sa ganoong oras. At doon na nagsimula ang hindi ko inaasahan. Ilang hakbang mula sa bintana narinig ko ang langit-ngit ng kahoy na pintuan. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Mabakal, para bang may pag-iingat sa bawat tulak. Napalingon ako agad. Hindi ako nakagalaw. Hindi ako nakapagsalita. Mula sa labas pumasok si Elsa. Suot pa rin niya ang puting bestida na binili ni tatay. Pero may kakaiba. Napansin ko agad ang laylayan ng damit niya. Puno ng putik. Masyadong halata ang pagkakadikit ng putik sa tela. Basang-basa, parang dumaan sa palayan. Yun nga lang ay kakaiba ang amoy. Parang amoy na galing sa kulungan ng baboy. Yung bang pag pumunta ka sa isang lugar, hindi mo na kailangang sabihin na kulungan yun ng baboy dahil sa amoy pa lang. Alam mo na agad. Basang-basa rin ang mga paa niya. Walang tsinelas, may bahid ng putik sa kanyang mga binti pero ang pinaka-nakakagimbal sa lahat, wala man lang siyang ekspresyon sa mukha. Para lang siyang galing sa isang normal na lakad. Tahimik na parang walang pakialam kahit may makakita pa sa kanya. Hindi niya ako nakita o siguro hindi niya ako pinansin. Diretso siyang naglakad papunta sa kwarto niya. Mabagal at parang sanay na sanay, parang matagal na niyang ginagawa yun at ni hindi siya lumingon. Sir Jupiter, napako ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung gagalaw ba ako, tatawagin si nanay o babalik na lang sa kwarto. Pero nanatili akong nakatayo. Sa isip ko binibilang ko ang hakbang niya hanggang sa tuluyan kong marinig ang langit-ngit ng pinto ng kwarto. Naiwang nakaawang ang labi ko. Mga tanong ang nagsisiksikan sa isip ko ng panahong yun. Saan siya galing? Bakit siya nasa labas ng ganoong oras? Ano ang ginawa niya sa kulungan ng baboy?
Sa naaalala ko noon na isang tao lang ang may alagang baboy na medyo malapit sa bahay namin. Umupo ako sa mahabang silya sa may sala. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nandoon, basta bigla ko na lang napansin na nag-iba ang ihip ng hangin. May malamig na dumaan sa batok ko. Napatingala ako at nakitang wala namang bukas na bintana pero ramdam ko ang kakaibang lamig. Muli kong naalala ang nilutong sinigang ni tatay. Ang reaksyon niya na parang normal lang ang lahat. Ang paningin ni Elsa habang kami ay kumakain at noon naman ay nakita ko siyang galing sa labas. Gabi na. Puno ng putik ang paa pero parang wala lang sa kanya. Tumayo ako. Nilapitan ko ang pintuan at sinilip ang labas. Walang bakas ng nilakaran. Ramdam ko pa rin ang kakaibang presensya. Pumunta ako sa kusina para kumuha ng tubig. Habang umiinom ako, hindi mawala sa isip ko ang mga nakita ko. Gusto kong sabihin kay nanay, gusto kong gisingin si Kuya Rene. Pero paano ko ikikwento? Anong paliwanag ang ibibigay ko? Na nakita ko si Elsa na parang galing sa kulungan ng baboy, na ang puting bestida niya ay parang ibinaon sa putik pero wala man lang bakas sa sahig. Sir Jupiter, bumalik ako noon sa kwarto ko. Baka kako, namamalikmata lang ako at wala talagang putik ang bestida ni Elsa. Pero hindi na ako nakatulog. Nakahiga lang ako pero gising ang lahat ng diwa ko. Bawat maliit na kaluskos iniisip ko kung siya ulit yun. Bawat ihip ng hangin. Iniisip kong baka gising pa si Elsa. At sa isipan ko paulit-ulit lang ang tanong, ano ba talaga ang mali kay Elsa? Bakit kakaiba siya? Kinabukasan noon maagang nagising si nanay. Ako hindi naman talaga nakatulog. Agad akong bumangon at sinadyang dumaan sa kwarto ni Elsa. Sarado ang pinto. Tahimik pero alam kong nandun siya. Wala siyang ginawa para itago ang mga ginawa niya kagabi. Para bang alam niyang hindi niya kailangang magpaliwanag kahit pa nakita ko siya. Nang nag-almusal na kami, lumabas na rin siya. Suot pa rin ang bestida pero malinis na. Walang bahid ng putik. Parang hindi siya lumabas noong nagdaang gabi. Parang hindi siya galing sa putikan pero napansin kong basa ang laylayan ng bestida niya. Parang nilabhan ang bahaging may putik. Nakaupo siya sa gilid ng mesa, nakayuko at bahagyang nakakunot noo. Hindi ko alam kung ako lang bang nakapansin o baka ako lang ang nakakakita ng ganoon. Pero mula nang nagdaang gabing yun, mas lalo nang nag-iba ang tingin ko kay Elsa. Hindi na siya basta anak sa labas. Hindi na siya basta dalagang hindi palangiti. May tinatago siya at sa mga araw na lumipas, mas lalo kong naramdaman yon. Sir Jupiter, wala pa akong lakas ng loob na magsalita sa kahit kanino noon. Pero simula nung gabing yun, nagsimula na akong maghanda. Hindi ko alam kung para saan pero alam kong darating ang araw na kakailanganin ko. Kasi ang gabi sa bahay namin, hindi na katulad ng dati. Hindi na lang siya basta madilim, parang may nilalang na gumagala. At ang sentro ng lahat ng yun ay si Elsa. Maya-maya noon, pagkatapos naming mag-almusal, napadaan ulit si Mang Ben. Pero sa pagkakataong yun, may kasama na siyang iba. Si Kapitan June. Kilala siya sa buong baryo bilang tahimik pero mabilis kumilos pag may reklamo o problema ang mga residente. Pareho silang nakasuot ng sombrero at mukhang may pupuntahan. Nakita ko agad na parang mabigat ang loob ni Mang Ben. Hindi siya gaya ng dati na palangiti. Paglapit nila sa amin ni nanay, agad kong napansin ang kunot sa noo niya. Tila hindi siya mapakali. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Ayon sa kanya, naubos raw ang mga alaga niyang baboy. Sabi ni Mang Ben, pareho raw sa nangyari sa kambing. Wakwak daw ang tiyan na parang dinukot sa loob ang laman loob. Hindi na kami nagtanong ni nanay. Sumama kami agad kay Mang Ben at kay Kapitan. Hindi kalayuan ang bahay nila sa amin,
Mga 15 minutong lakad lang. Habang naglalakad kami, hindi ko maiwasang mapatingin sa paligid. Parang lahat ng makakasalubong naming tao ay may mga tanong sa mga mata. Parang may kaba sa bawat hakbang. Pagdating namin sa bahay ni Mang Ben, agad niya kaming dinala sa likod. Doon sa bandang may bakod, may maliit na kubong kulungan. May bubong na yero at may mataas na trapal na panangga sa ulan. Paglapit pa lang namin, naamoy ko na agad ang hindi maipaliwanag na amoy. Amoy panis, amoy bulok pero hindi malakas. Parang nanunuot lang sa ilong. Literal na amoy ng kulungang baboy. Binuksan ni Mang Ben ang trapal at itinuro ang loob. Tumigil ako sa pintuan. Doon nga ay nakita namin ang lahat ng baboy niya. Nakahandusay sa lupa. Magkakahiwalay pero katakataka ang wakwak na mga tiyan ng mga ito. Malinis na parang ginamitan ng matulis na bagay. Puno ng dugo sa katawan, pero mas malala ang itsura nila kaysa sa mag-inang kambing. Mas malaki kasi, kaya mas nakakagimbal at mas nakakapagtaka. Sa gilid ng kulungan may putikan. Hindi basta putik na dala ng ulan. Parang may naglakad-lakad doon. Malalim ang mga yabag. Halatang mabigat ang tumapak. Pero hindi marka ng sapatos. Hindi rin marka ng mga paa ng baboy. Iba ang hugis. Hindi ko masabi kung paa ba yun ng tao o hayop. Tiningnan ko si nanay. Tahimik lang siya, nakatingin sa mga baboy. Si Kapitan abala sa pagkuha ng litrato gamit ang kanyang lumang cellphone. Si Mang Ben nakatayo lang sa gilid, mukhang hindi pa rin makapaniwala sa sinapit ng mga alaga niya. Sa isip ko, bumalik bigla ang gabing nakita ko, si Elsa. Yung dahan-dahan niyang pagpasok sa bahay, yung putik sa laylayan ng kanyang bestida, saka yung amoy niya na parehong-pareho sa amoy sa paligid ng kulungan ng mga baboy. Lalo ngayong nakita ko ang putik sa kulungan ni Mang Ben, hindi ko maiwasang ikumpara. Hindi ko na napigilan ang sarili kong mapatayo roon sa gilid, Sir Jupiter. Gusto kong magtanong noon, gusto ko ring sabihin kay nanay, pero pinigilan ko ang sarili ko. Kasi sa totoo lang, wala pa akong sapat na ebidensya. Puro hinala lang ang meron ako at kahit ako, hindi ko alam kung anong klaseng hinala yon. Hindi ko rin masabi kung ano ba talaga ang pinaghihinalaan ko kay Elsa. Hindi ko yun masabi ng eksakto. Bumalik kami sa bahay na pare-parehong tahimik. Si nanay halatang hindi mapakali. Ako naman pilit iniisip kung paano ko itatago sa sarili ang lahat ng ito kasi habang tumatagal alam kong malalim na ang koneksyon ni Elsa sa mga pangyayaring yun sa paligid. Pagka-uwi namin, nadatnan naming nakaupo si Elsa sa may salas, parang naghihintay. Tahimik lang siya, wala ring ekspresyon sa muka. Parang walang pakialam sa kung saan kami galing. Nang makita niya kami, tumingin lang siya sandali tapos binalik ang tingin sa sahig. Gusto kong tumingin sa kanya ng matagal. Gusto kong titigan siya at hanapan ng sagot ang mga tanong sa isip ko. Pero hindi ko magawa kasi sa kaloob-looban ko natatakot na rin ako. Hindi ko na siya basta tinitingnan bilang tao. Sa bawat araw na lumilipas, mas naging malinaw sa akin na may hindi tama. Ang simpleng buhay namin dati ay napalitan ng takot at pagdududa. Hindi na ako kampante sa gabi, hindi na rin ako kampante kahit sa araw kasi alam ko, hindi lang ako basta nakakaramdam ng kaba. May dahilan yun at kahit wala pa akong sapat na pruweba, alam ko sa sarili kong may isang tao sa loob ng bahay na hindi ko lubos na kilala. At ang tanong na paulit-ulit kong iniikutan, sino ba talaga si Elsa? At anong klase siya? Sumapit ulit ang isa pang gabi noon, Sir Jupiter. Tahimik ang paligid.
Ang tipo ng gabing halos walang ihip ng hangin at ang tunog lang na maririnig mo ay ang huni ng mga kuliglig sa labas. Madilim ang langit dahil wala ring buwan, pero hindi yun ang dahilan kung bakit hindi ako mapakali sa higaan ko. Sa sala naririnig ko ang biglang iyak ni Jenjen. Mahina sa simula, parang pag-ungol ng batang nanaginip lang ng masama. Pero habang tumatagal, palakas ng palakas hanggang sa naging iyak na may kasamang sigaw, paulit-ulit, parang sinasaktan o parang may hindi siya maipaliwanag na nararamdaman samantalang ang sigla niya pa noong hapunan. Lumayo ako at lumabas ng kwarto. Nasa gitna ng sala si Nanay at si Kuya Rene. Nasa magkabilang gilid sila ni Jenjen. Hawak siya ni Kuya habang hinahagod-hagod ni Nanay ang likod ng bata. Pawisan na silang dalawa. Si Jenjen balot ng kumot pero halatang nanginginig ang katawan. Paling-paling ang ulo niya. Kinakalmot ang tiyan at panay ang hiyaw. Masakit daw ang tiyan niya. Paulit-ulit na sinasabi ni Nanay na uminom siya ng gamot pero kahit anong lambing at alok ng kutsarang may gamot, hindi niya yun maipasok sa bibig ni Jenjen. Nasa sulok ako ng sala, hindi makalapit. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Sa bawat saglit na lumilipas parang palala ng palala ang sitwasyon. Halos mamilipit na si Jenjen sa sakit at halos hindi makahinga sa kakaiyak. Si Kuya Rene hindi na alam ang gagawin ng mga oras na yun, Sir Jupiter. Hawak niya ng mahigpit ang anak pero ang bata panay ang sabunot sa sarili. Parang gusto niyang ilabas ang kung anong sakit mula sa loob. Si Nanay umiiyak na rin. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa hindi malaman kung ano ba talaga ang problema. Naisip ko hindi na yun normal. Ibang klase ang iyak ni Jenjen. Hindi yun simpleng kabag o kinain lang ng marami. Parang may ibang pinanggagalingan ang lahat ng yun. Sa isip ko hindi ko na mapipigilang alalahanin ang mga nagdaang araw. Ang kambing, ang baboy, si Elsa, at ngayon si Jenjen naman ang may dinaramdam. Tumakbo si Kuya papunta sa kusina para hanapin ang kung anong gamot pa ang pwedeng ibigay. Si Nanay sumunod para kumuha ng mainit na tubig. Naiwan si Jenjen sa sofa. Ako lumapit na rin. Hinawakan ko ang kamay niya. Mainit pero nanginginig. Halos hindi ako tiningnan. Lumipas ang halos isang oras na ganoon ang sitwasyon. Walang pagbabago, walang lunas, hanggang sa narinig naming bumukas ang bakod na kawayan. Maingay, alam kong si tatay yun. Ilang minuto pa pumasok siya ng bahay. Galing siya sa kabilang baryo at may trabahong tinapos roon. Pagpasok niya, tumigil siya sa may pintuan. Pinagmasdan ang nangyayari. Si Nanay agad nagsalita, sinabing masama ang pakiramdam ni Jenjen. Masakit daw ang tiyan at ayaw tumahan. Tumingin siya kay Jenjen. Tahimik lang tapos lumapit siya. Pinatong ang kamay sa ulo ng bata. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagtanong, basta nagtagal lang siyang nakatitig. Lahat kami nag-aabang ng kahit anong sasabihin niya pero wala. Ilang saglit pa bigla siyang tumalikod at naglakad papunta sa kwarto ni Elsa. Wala sa kanila ang nakapansin. Si Nanay abala na sa pagbibigay ng gamot. Si Kuya Rene yakap pa rin si Jenjen. Ako lang ang nakakita. Ako lang ang nakasunod ng tingin kay tatay. Sa kalmadong hakbang niya papunta sa kwarto ni Elsa, binuksan niya ang pinto. Pumasok at isinara yun ng marahan. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Sa loob ng ilang segundo napako lang ako sa kinatatayuan ko. Tinitigan ko lang ang pinto nang biglang naglagabog sa loob. Mahina lang pero sapat para mapaigtad ako. Pagkatapos ng halos isang minuto, unti-unting tumigil sa pag-iyak si Jenjen. Dahan-dahang naging mahina ang ungol niya. Tumingin ako. Nasa braso pa rin siya ni Kuya pero ngayon maaliwalas na ang mukha. Pawisan at maputla pero tulog na. Parang biglang nawala ang sakit na nararamdaman niya.
Napatingin si nanay kay kuya. Si kuya biglang napabuntong hininga. Ako naman hindi pa rin makapaniwala sa bilis ng pagbabago. Parang isang pindot lang, nawala ang sakit. Sa di kalayuan bumukas ang pinto ng kwarto ni Elsa. Lumabas si tatay. Naglakad siya papunta sa kusina, dire-diretso. Tahimik pa rin, wala pa rin nagsasalita, para bang normal lang sa kanya ang lahat. Pagbalik niya galing sa kusina ay lumabas na siya ng bahay. Sabi niya, magpapahangin lang. Hindi ko na siya sinundan. Nanatili ako sa kusina. Sir Jupiter, hindi ko inasahan na may darating pa kaming bisita sa mga sumunod na araw noon. Akala ko tapos na ang mga kaganapan na nagpapabago sa bahay namin. Pero isang hapon bigla na lang dumating ang pamangkin ni nanay na si Liza kasama ang asawa niya. Hindi po inaasahan ang pagdalaw nila. Ang sabi na padaan lang galing sa bayan, may aasikasuhin at naisipang tumuloy muna sa amin. Hindi naman kami tumatanggi sa bisita lalo na kung kamag-anak. Buntis si Liza. 5 buwan pa lang pero halata na. Medyo mataba siya kaya mas kita ang tiyan niya. Masayahin pa rin gaya ng pagkakakilala ko sa kanya noon. Magalang naman ang asawa niya. Tahimik lang pero mukhang mabait. Naglatag si nanay ng banig sa sala para may mahigaan sila. Simple lang ang hapunan pero masaya ang usapan. Kahit ako, kahit pa ang dami kong iniisip. Panandali ang nawala dahil sa presensya nila. Pero nung gabing yun, hindi kumain si Elsa. Hindi rin nagtagal ang katahimikan. Kinagabihan habang papatulog na kami biglang may ingay sa sala. Sigaw, ungol at parang pag-iyak na may halong sakit. Bumangon ako agad. Paglabas ko ng kwarto nakita ko si Liza nakaupo pero baluktot. Hawak-hawak ang tiyan. Nanginginig siya, parang giniginaw pero pawis na pawis. Si nanay hawak siya sa likod habang ang asawa niya halos hindi na alam ang gagawin. Umiiyak na si Liza. Sabi niya sobrang sakit ng tiyan niya, para raw may sumisip-sip mula sa loob. Hindi niya maipaliwanag. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. Agad kumuha ng mainit na tubig si nanay. Si kuya rin na naman gising din. Nagtanong kung ano ang nangyari. Si tatay nakaupo lang sa gilid, tahimik, parang hindi makatingin ng diretso. Parang alam ang sagot pero hindi sinasabi. Doon ako kinabahan, Sir Jupiter. Kumapit si Liza sa braso ng asawa niya. Umiiyak siya. Ang asawa niya naman halatang desperado na. Panay ang tanong kung ano ang dapat gawin. Si nanay pinapahid ang maligamgam na tubig sa tiyan ni Liza. Ako naman nakatayo lang sa tabi pero sa loob-loob ko may kutob. Hindi yun basta sakit lang ng tiyan. Bumalik na naman sa isip ko ang nangyari kay Jenjen. Ang mga patay na hayop, ang gabi na nakita kong puno ng putik si Elsa. Lahat ng yun, konektado. Hindi ko na kinaya. Naglakas loob ako. Dahan-dahan akong lumapit sa kwarto ni Elsa. Maingat kong binuksan ang pinto. Wala akong ingay na ginawa. Pagkabukas tumambad sa akin ang loob ng kwarto. Madilim pero sa bandang sahig nakita ko si Elsa. Nakaharap siya sa dingding, nakaupo at hindi gumagalaw para bang nagdadasal o nagko-concentrate ng isip sa kung anong bagay. Tahimik siya pero ramdam ko ang bigat ng presensya niya sa loob. Tinawag ko siya, mahina lang. Elsa? Bigla siyang lumingon. Walang emosyon ng mukha niya. Ganun pa rin ang itsura. Mabagsik na parang galit. Pero may hawak siyang isang bagay. Hindi ko maaninang kung ano. Maliit lang, parang may kinikiskis siya sa palad niya. Hindi ko maipaliwanag kung ano yun. Napaatras ako. Hindi dahil may nakita akong nakakatakot, kundi dahil sa pakiramdam. Hindi sa galit, pero may bumalot na kaba sa dibdib ko. Parang hindi ko dapat siya ginulo, kaya agad akong lumabas. Isinara ko ang pinto ng dahan-dahan. Pumasok muna ako sa kwarto ko at nag-isip. Ganun pa rin ang nangyayari sa sala.
Parang hindi ko kayang manood na lang sa pinsan ko na ganoon ang itsura. Mga ilang minuto rin ako sa kwarto ko bago ulit ako bumalik sa sala. Si tatay wala sa upuan. Si Liza kumalma na, nakahiga sa banig. Pumipikit-pikit na lang. Umiiyak pa rin pero hindi na gaanong nasasaktan ng itsura. Si nanay napaupo sa gilid ng silya. Si Kuya Rene hawak ang batok, ako naman hindi makapagsalita. Ilang minuto pa si tatay lumabas sa kwarto ni Elsa. Walang nagtatanong kung ano ang ginawa niya roon. Wala rin siyang sinasabi, tahimik lang siyang naupo sa isang sulok. Pero napansin kong nanginginig ang kamay niya at pawisan ang noo. Sir Jupiter, kinabukasan noon maagang nag-ayos ng gamit ang mag-asawa. Hindi na sila nagpaliwanag, basta nagpaalam lang at sinabing kailangan na nilang bumalik sa bahay nila. Si Liza nakangiti pa rin pero halatang may natirang takot sa kanya. Ang asawa niya, walang imik. Niyakap sila ni nanay at inihatid sa labas. Pero bago pa man sila tuluyang makaalis noon, nagising si Kuya Rene. Agad na napansin ang isang bagay na nagpayanig sa lahat. Wala si Jenjen sa tabi nito. Naghahanap si Kuya Rene, pabalik-balik sa sala, pumasok sa kwarto, tiningnan ang kusina, lumabas ng bahay pero wala. Biglang naging magulo ang paligid. Tinawag namin siya. Ako tumakbo agad sa likod. Si nanay halos maiiyak na. Ang mag-asawa hindi pa agad umalis at sumama sa paghahanap. Binuksan ko ang kwarto ni Elsa. Walang tao, wala si Elsa. Kinabahan ako sa totoo lang, Sir Jupiter. Nanlalamig na rin ang mga kamay ko. Akala ko yun na ang matagal ko nang kinatatakutan. Gusto ko nang sabihin kay nanay ang lahat ng hinala ko, lahat ng nakita ko, pero hindi ko na nagawa nang biglang dumating si tatay. May karga siyang bata. Si Jenjen. Tahimik si tatay. Maingat niyang inabot si Jenjen kay Kuya Rene. Ang sabi niya, sinama niya lang daw maglakad-lakad sa labasan para makalanghap ng hangin. Madilim pa raw kanina kaya hindi sila agad napansin. Pero ako hindi na lang basta nakinig. Tinitigan ko si tatay. Pawisan siya, nanghihina, parang galing sa matinding pagod. Hindi normal na pagod. Yung parang may tinakasan at may nilabanan. May suot siyang jacket, pero nang gumalaw siya napansin ko ang laylayan ng t-shirt niya. May bahid ng dugo. Konti lang. Halos hindi halata pero sapat para mapansin kung nakamasid ka. Walang kumausap sa kanya tungkol doon. Wala ring nagtanong kung bakit siya pawisan gayong hindi naman mainit. Basta natapos na lang ang umagang yun na parabang walang nangyari. Nag-almusal kami. Wala si Elsa. Tinanong namin si tatay kung nasaan siya. Ang sabi niya, umalis na raw. Hindi na sinabi kung saan pumunta. Hindi rin siya nagbigay ng paliwanag, ngunit may kakaiba sa itsura ni tatay. Tahimik ang lahat. Walang nagtanong pa ulit pero ako hindi ko matanggap ang sagot niya. Kasi sa tingin ko, hindi umalis si Elsa. Hindi siya basta umalis. Kinausap ko si Jenjen. Tinanong ko kung ano ang ginawa nila ni tatay, kung saan siya dinala. Ang sabi lang ni Jenjen, kasama raw niya si Elsa. Madilim pa raw, pero pagkatapos noon, wala na siyang maalala. Nang sumunod na araw, napadaan ang isa sa pinakamatandang residente ng baryo, si Aling Susana. Mas matanda pa siya kay tatay, ngunit malakas ang pangangatawan kahit na nakabaston na lang kung maglakad. Palagi niyang kasama ang mga alaga niyang aso. Huminto siya sa tapat ng bakod kaya kaagad ko siyang tinawag at inalok ng nilagang kamote. Pumasok siya at pinaupo ko sa bangkong gawa sa kawayan. Minsan lang mapadaan sa bahay namin si Aling Susana, ngunit malapit siya sa pamilya ni tatay. Nagkwento siya ng maraming bagay hanggang sa nabanggit ko sa kanya na noong mga nakarang araw ay inuwi ni tatay ang anak nito sa labas. Kita kong natigilan si Aling Susana. Pinaulit sa akin ang sinabi ko at bagyang nanginig ang mga labi.
Mukhang may alam siya kaya pinilit ko siyang magkwento. Noong una ayaw pa sana niya pero dahil alam naman na raw namin ay bakit pa itatago. Noon daw ay mayroong naging kalaguyo si tatay nang hindi nalalaman ni nanay. Tinago raw yun ng pamilya ni tatay para lang mapanatili ang pagsasama ni tatay at nanay. Ngunit ang huling sinabi ni Aling Susana ay siyang ikinagimbal ko. Nagkaroon nga raw si tatay ng anak sa babaeng kalaguyo nito. Ngunit ang babaeng yun ay taga-kabilang baryo. Bali-balita na tumakas ang babaeng yun matapos mahuling kumakain ng hilaw na karne at lamang loob ng hayop. Noon ay sunod-sunod daw na namatay ang mga hayop sa baryo kung saan nakatira ang babae. Bakwak ang tiyan kaya nagmatsyag ang mga residente hanggang sa mahuli na ang babaeng yun ang salarin. Yun nga ay ang nanay ni Elsa na noong mga panahong yun ay kapapanganak lang kay Elsa. Sir Jupiter, sa mata ng ibang tao baka isipin nilang bunga lang ng imahinasyon ko ang lahat. Pero sa bawat gabi na hindi ako makatulog, sa bawat sulyap ko kay tatay, sa bawat tingin ko sa paligid ng bahay namin, alam kong may nangyari. Alam kong may hindi tama. At alam kong may nalaman ako na baka hindi ko naman dapat nalaman. Mula nga nung umalis si Elsa, naging maayos ulit ang lahat. Wala na ring natatagpo ang patay na hayop sa paligid. Nakakapasok na rin sa bahay ang dalawa naming alagang pusa. Ngayong naikwento ko na ang lahat, kahit papaano ay gumaan-gaan ang pakiramdam ko. Para bang nailabas ko na ang bigat sa dibdib ko. At kahit wala pa rin akong malinaw na sagot, kahit wala pa rin hustisya kung anuman ang nangyari, mas maigi nang may nakakaalam ng tungkol sa kwento ni Aling Susana. Hindi ko man babanggitin, siguro naman ang inyong tagapakinig ay mayroon ng ideya kung anong klaseng nilalang si Elsa. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung mabibigyan ng linaw ang kwento ko pero sapat nang ibinahagi ko ito sa inyo. Sana'y makatulong ang pagsasalaysay ko sa ibang taong maaring dumaranas rin ng kakaiba o tahimik na humaharap sa hindi may paliwanag na pangyayari sa kanilang buhay. Sa muli, ako po si Gemma, hindi ko totoong pangalan. Ito po ang kwento ko tungkol sa kakaibang anak sa labas ni tatay. Maraming salamat, Sir Jupiter. Mabuhay po ang inyong channel.